So guys, nandito tayo sa garage ngayon, kaya medyo magulo. Pasensya na. Kasi imimix ko na yung soil mixture ko para sa mga indoor plants namin dito sa bahay. So yung tawag niya is aeroid mix. So isa sa mga ingredients ng aeroid mix ko is pumice, and pumice, perlite, vermiculite, and improves moisture retention, aeration, and drainage. And ayan, charcoal, horticultural charcoal, and of course yung indoor plants premium potting mix natin. Ayan, so imimix ko lang siya lahat dito sa container natin na malaki. Ito yung ginawa ko dati. So ibuhos lang natin siya lahat guys, and imimix. Ito yung ginagamit ko pang mix, at saka nagmamask din ako. So ito yung guys, yung soil. So naman next, pumice. Next, perlite. Next ito, vermiculite. And last but not the least, horticultural charcoal. Controls the bacteria and odor. Mix na natin guys. Ayan guys, ito na yung itsura niya. Na-mix na natin siya ng maayos. Ayan oh. And magiging healthy na yung mga indoor plants natin dito. Fertilize lang once a month. So ililipat na natin yung mga indoor plants natin dito sa pot na binili ko. Kasi maraming cutlings yun. Let's go! Yung una natin ililipat sa pot is yung marble photos. Lujiao. Yan. Dami siyang cutlings eh. Siguro mga 15 cutlings to. So ayan guys, nalipat na natin yung marble photos natin. Ayan, meron siyang mga 15 cutlings. Ayan, dito siya sa pot. Ayan, meron siyang plato. So yung gagawin natin dito is papaliguan natin siya. Yung cutlings from water propagation. Sanay siya sa tubig, so kailangan natin siya i-soak sa tubig for a couple of days. So dapat basa yung soil palagi para maka-adjust yung cutlings. So yung next na halaman na ililipat natin sa pot is yung mga Scandapsus natin na cutlings. Ayan guys, nalipat na natin yung Scandapsus. Ayan. So sa maliit lang siya na pot kasi 6 lang yung niya, cutlings. Pero dadami dito siya guys. Ang bilis nitong tubo. Yan ang ganda ng dahon. Yan may silver accent. Papaliguan na natin to siya. So yan guys, yung next na nalipat ko is yung jade photos. So hindi ko na naipakita yung jade photos from cutlings na mga bottles kasi nakalimutan ko. So ayan. So guys, sorry hindi ko na naipakita nung paglipat ko dito sa Philodendron micans, sa Philodendron basil, at saka sa neon photos ko. Pero ayan, na-transfer ko na sila lahat. Ayan, ayan no, gaganda. Nice. Pero mas gaganda pa to siya guys pag gano'n siya. Nagiging bushy kahit yung dalawa. Nice. Ayan o, super green. And meron pala kaming nabili na guys ni China na lamp. Ayan. Ayan. Second hand na siya. Pero galing siyang US Embassy. Nag-redecorate sila. Ayan guys, ang gaganda. Halatang hindi pa siya gamit. Para siyang bago. Bagong-bago. At saka ang ganda ng details nito eh. And hindi pa alam ni China kung saan to siya ilalagay. Hello! Kain muna bago trabaho. Ingat. So, yan yung nangyayari guys pag may puppy kayo sa bahay. Hindi ko na alam kung nasaan yung mga pares. Hindi kami makalabas kasi maputik. Oy, very good! Ayan. Si Rosie pala guys, ang bilis niyang natutong mag-wiwi sa pads. Very good, Rosie! Very good, Almond also.
Kanya-kanyang selosan lang to. Ang laki niya tingnan sa videos and pictures, pero maliit talaga siya in real life. Rosie. Rosie. Come here. Look at that face ng langga. Oh, ay sus. So, anong ginagawa mo dong? Nilalagay niya yung water sprinkler. Guys, meron tayong lakad, meron tayong pupuntahan ngayon. Pick upin natin yung grass na in-order ko. So, ayusan ko yung backyard. So, nandito ako sa bentahan ng mga grass. Meron na may-ari nito. Yung sa akin, hindi pa daw nalagay. So, meron akong 21 rolls na kukunin. Lagay ko lang siya dito sa kotse. Same as before. Ang name ng tindahan is Canturf. Ito yung pangalan ng tindahan nila dito. Kung mag-order kayo ng mga grass fertilizers or grass seeds, yung mga heavy equipment nila. So ayan guys, nandito na yung grass natin. Ayan. Hindi ko alam kung aabot ba ito ng 21 rolls, pero parang kulang ata ito. Lagay lang natin siya dito sa likod. So sa sinabi ko kanina, nilagyan ko na siya ng takip para hindi madumihan yung kotse sa loob. Hindi masyadong madumihan. Guys, nalagay ko na lahat. Yung grass, nandyan oh. Okay. 21 rolls yan. So, diretso na tayo sa bahay. Lagay na natin to. Hiningal ako dun guys. Kasi ako na yung naglipat. Ayun oh. Okay, tara. Uwi tayo sa bahay. Yan guys, nandito na tayo sa bahay. So, yung section na gagawin ko is yan. Yung malapit sa wall, window namin. 14 square meters yan siya. So, good for, ano na yun, yung pinick up natin na 21 rolls, kasya yan siya, 14 square meters. And lagyan lang natin siya ng fertilizer at saka compost. Mix lang natin siya sa lupa, dyan o. And spread lang natin siya and gagamit lang tayo ng rake at saka spreader. So guys, pangatlong session ko na to para paglagay ng ano sa grass. So kahapon, pangalawang session kahapon. So, another 14 square meters tayo ngayon. Nakuha ko na yung grass. Lalagyan ko lang siya ng compost at saka fertilizer. Konti yung lupa. I-mix ko na lang siya. And lagyan na natin yung grass. So, before tayo mag-start guys, suot muna tayo ng gloves. So, ito yung nilagay ko kahapon dun sa lupa. Ayan siya. So, spread lang natin. Lagyan lang din natin ng konting fertilizer. Ayan. Konti lang. Ayan siya. Ayun. At saka spread lang natin. So guys, galing lang ako nag-lunch kasi nagutom ako. So nandito na yung mga roll of grass natin. Ano yan siya? 19 rolls. Ilalagay ko lang siya dito. Ako na to siya. Na-level ko na. And yan, lagay na natin yung grass. Mainit pa naman yan. So kaya meron tayong sombrero at saka sunglasses.
Okay guys, done. Natapos na din. Tapos na natin malagay lahat ng mga grass. So, ayan, dinidiligan ko lang siya kasi kailangan siyang diligan at least 2 to 3 times a day para ma-establish yung grass sa lupa. Kailangan lang mahabang pasensya din. So, ayan guys. So, ito na lang yung bakante. Mga 50 square meters na lang siguro to siya. Kailangan ko lang siyang i-level. Tsaka, ayan, bibili tayo ulit ng grass. The next day. Baba time! Wait lang. Wait lang. Wait. Rosie. Wait, it's okay. Lagi ko dito. Uy, yung koko. Baba time! Yan guys, Gina nagdidilig ng halaman. So, konti na lang yung kulang guys. 70 square meters na lang siguro. Kasi dyan sa corner, gagawin namin yung patio. So, lalagyan ko siya ng concrete pavers. Next week na siguro or next week. Kasi wala pang budget. So, itong mga halaman na to, hindi ko alam kung bagay ba siya pag matapos tong backyard namin. So, yung dito guys, super healthy na. 6 weeks na pala to siya. So, ganyan din yung mangyayari after 6 weeks. So, ganito na siya kahaba guys. Oh. Ayan. From ganyan. Parang ganyan siya. So, bawal pa siyang apakan guys. Kasi masisira yung grass. Yan si madam, gardener. So, mga 1/3 na ng part ng backyard ay nalagyan na ng grass. Ayun. So, ito yung first part na ginawa ko. Siguro mga to siya, 12 square meters. Next na ginawa ko is 14 square meters. Same din dito, 14 square meters. So, slowly but surely. Very slowly but surely guys. And thank you sa mga kaibigan namin na nagpahiram ng mga tools. Hiram ng tamper. Shout out kay Floyd. Thank you. Parang dalawa yung pinahiram niya sa akin. So thank you Floyd. And si Kuya Miguel, yung ladder na yan. Kuya Miguel, binigay niya sa akin. Electrician yun siya at saka plumber. Kasamahan ko sa work dati. Dun sa sterilizing. And yung rake, shoutout kay Darwin. So doon sa corner, meron ako itatanim na puno doon. So yan, mostly grass lang. Meron palang klase guys doon sa kanto. Yan. School yan siya. Kaya grass yung nilagay namin guys. Kasi para sa mga dogs. So instead na maraming landscape. Pero meron kami ilalagay ng mga landscape dito sa mga corners. Diyan sa mga edges. Doon din sa fence. Ayan. Malaking trabaho lang. Pero kaya naman. And marami ding mga guys, madami ding mga dogs yung mga kaibigan namin. Siguro more or less mga 8 dogs. So every time mag-Bible study dito sa bahay, yan, pag matapos na to, pwede na silang iwan dito sa labas. Super happy siya guys kasi nandilig siya. Tingnan mo yung mukha. Saya-saya. Okay. Kasi hindi pa niya inaano yung sprinkler. Dapat sana nilagyan ko siya ng sprinkler. Ayan. While wala kami, pwede namin i-operate through Wi-Fi. Alis naman kami, pagbalik na lang namin, lagay ko yung sprinkler.